Ang nakaraan. Pinagtapat ni Jenny ang kanyang tunay na ramdaman sa binata pero hindi inaasahan na pahiya siya sinabi ng binata sa kanya. Kaya naman naisipan niyang tapusin na lamang ang lahat dahil wala naman siyang mukhang may harap pa sa lalaki. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos dahil laging pumapasok sa kanyang isipan ang lalaking iyon. Kinausap niya si Manang Beth kung pwede na itong umalis, total naman ay wala naman itong pagkakautang sa kanila. Noong una hindi sana ito pumayag dahil nagustuhan naman siya ni Don Manolo bilang tagaluto sa mansyon. Jenny, bakit kailangan mo pang umalis? Hindi pa ba sapat ang sahod mo dito sa mansyon? Manang Beth, nung una, malaki ang utang na loob ko sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa iyo, wala akong trabaho ngayon. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niyo sa akin. Pero kapag hindi ako umalis dito sa mansyon, mas lalo na akong maguguluhan. Jenny, kung ganun, wala na akong magagawa. Nangihinayang lang kami kasi magaling kang magluto. Saan ka naman pupunta? May panibago ka bang papasukan? Wala pa man ang Beth eh. Marami naman sigurong trabaho dito sa syudad. Pakiusap, wag na lang ipaalam ito kay Sir Nathan na umalis ako ha. Sige, kung yan ang gusto mo Jenny, balitaan mo lang ako kapag nakapasok ka na. Kinabukasan dahil umalis itong sina Nathan at Don Manolo, yun na rin ang tamang pagkakataon para umalis itong sa Jenny. Kasalukuyan na itong naglalakad. Bitbit nito ang ilang mga gamit pero sa daan pa lamang ay nakasalubong niya itong si Benji. Kaya naman ay hinintuan niya ito. Jenny, saan ka pupunta? Bakit madala kang mga gamit? Benji, pwede bang wag mo itong ipaalam kay Sir Nathan? Pero nakakasiguro naman akong hindi niya ako hanapin eh. Ihatid na kita Jenny sa terminal ng bus. Okay lang ba? Oo naman, bakit hindi? Hay, ganun talaga no? Malaki talaga ang kaibahan kapag puso na yung nagdidikta. Anong ibig mo sabihin Jenny? Jenny, alam ko naman kung bakit ka aalis eh. Iniwasan mo si Nathan hindi ba? Alam mo, pares tayo eh. Alam mo bang may gusto rin ako kay Jenny ka noon pero as usual, hindi kami bagay. Jenny, babalik ka na ba sa probinsya nyo? Hindi ko pa alam Benji. Gusto ko pang magtrabaho, mag-ipon para sa buhay namin ng lola ko. Benji, baka may kilala kang mapapasokang trabaho. Nako Jenny, sakto dahil yung isang restaurant na palagi ko kinakainan, naghanap silang tagaluto at kapag napatunayan na magaling ka doon, nako siguradong malaking incentives yun. Nako, Benji, kung ganun, pwede mo ba akong dalhin doon? Basta, pakiusap ko lang sa'yo na huwag mo ipaalam sa kanya na nandito ako sa syudad ha. Oo naman Jenny, maasahan mo ako. Dahil sa nakapagtapos naman ng vocational bilang tagaluto itong si Jenny ay natanggap din siya sa trabaho. Sa simula ay medyo nangapapa ang dalaga sa restaurant na kanyang pinapasukan. Pero makalipas lamang ng ilang linggo, naging madali na para sa kanya ang lahat. Hindi makapaniwala ang buong management na mahusay talaga magluto ng iba't ibang putahe ang dalaga. Kaya naman mas naging malapit ito sa may-ari ng restaurant. Samantalang ilang araw naman ang nakalipas. Natataka naman itong si Nathan na hindi niya nakikita si Jenny sa kusina. Kaya naman ay naitanong niya ito kay Manang Beth kung nasaan ang dalaga. Manang Beth, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin to? Alam ba to ni Dad? Nathan, sinabi ko lang sa daddy niyo. Pero hindi ko naman mapigilan ang gusto ni Jenny. Hindi niya kayang makita ka dahil sa sobrang pagkahiyan nito. Sa bagay, tama lang naman sa kanya yun eh. Matuto siyang lumugar. Isa pa, hindi ko siya gusto. Kaya mabuti na rin yung umalis siya dito. Pero sa loob-loob ng binata ay may kakaiba siyang naramdaman na hindi niya may palawanag. Lumipas ng ilang buwan. Mas naging kilala at sikat itong si Jenny sa naturang restaurant. Bira lang kasi ang babaeng mahusay magluto. Kaya naman para makasigurado ang may-ari ng restaurant na hindi na ito lilipat sa iba, kinausap niya na masinsinan si Jenny at binigyan siya ng offer nito. Miss Jenny, alam mo, napakahusay ng estilo ng pagluluto mo. Alam mo bang simula nang dumating ka sa kumpanya namin, mas naging popular ito at mas tumataas ang kinikita namin. Paano ka ba naging bihasa sa pagluluto? Ang totoo ma'am, hindi po talaga pagluluto ang pangarap ko. Gusto ko sanang maging isang flight attendant
Pero alam ko naman hanggang pangarap lamang ang lahat ng iyon. Matapos kasi akong iwan ng mga magulang ko sa Lola Estrella na ako lumalaki. Hindi ko alam kung bakit nila ako iniwan. Kung gano'n lang sana ang buhay ko na walang mga magulang, sana hindi na lang nila ako isinilang, ma'am. 2 dekada na ang nakalipas, ni isa sa kanila, hindi man lang ako dinalaw. Kaya dahan-dahan ko na silang binura sa buhay ko, ma'am. Si Lola Estrella na lamang ang tangi kong kasama sa buhay at proud ako sa kanya. Kaya sa kanya ko rin natuto ang pagluluto at dagdag kaalaman na rin sa paaralan hanggang sa nakahiligan ko na talagang magluto. Jenny, pwede ko bang makita ang Lola Estrella mo? Bakit po, ma'am? Kilala mo ba siya? Oo, kilala ko siya. Jenny, kahit ngayon mismo, samahan mo ako sa lola mo kung ayos lang sa'yo. Sige po, ma'am. Hindi nagsayang pa ng oras itong si Josephine. Gusto niya makilala ang lola na Jenny. Iniwan na lamang niya ang pamamahala sa kanyang assistant. Ilang oras din ang kanilang biyahe bago dumating sa naturang lugar. Jenny? Ikaw nga. Mabuti at umuwi ka. Sino pala yung kasama mo? Lola, ito nga pala ang boss ko, si Ma'am Josephine. Magandang araw po, Lola Estrella. Alam nyo, matapos kong marinig ang pangalan nyo, gusto na kita agad makita. Huwag mo sana mamasamain. Ikaw ba ang ina ni Lori at ang lalaking kinakasama niya na si Harold? Opo, ma'am. Ako nga po. Bakit nyo sila kilala? Lola, alam nyo bang ang mag-asawang iyon ay kasalukuyang nakakulong 20 years na at hanggang ngayon nasa kulungan pa rin sila? Ma'am, anong dahilan? Kaya pala hindi na sila nagpakita mula noon at iniwan na lang nila ang pangangalaga ko sa kanilang anak. Lola Estrella, sina Lori at Harold nagtatrabaho noon sa pamamahay ko pero hindi ko alam kung bakit isang gabi noon bigla silang nawala at kinuha ang bagong silang kong anak. Lola, pero ilang araw lang mula noon, nahuli na rin silang dalawa. Inamin nilang nasa pangangalaga raw ng kanyang ina, si Estrella, ang anak ko. Lola, kung ganon, hindi ko pala tunay na mga magulang sina Nanay Lori at Tatay Harold. Pero paano natin mapapatunayan na ikaw talaga ang totoong ina ni Jenny? Lola, gagawa po tayo ng DNA test. At kapag napatunayan ko, kukunin ko na sa'yo si Jenny mula sa inyo. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsagawa ng DNA test ang mga doktor at laking gulat nila dahil naging positibo ang naging resulta. Jenny, ay tagal ng panahon at ngayon sa wakas ay natagpuan na kita, anak. Alam mo, gusto ko na sumuko noon pero umaasa pa rin akong balang araw magtatagpo pa rin ang landas natin. Kung kayo po ang totoo kong nanay, hindi ko po gusto na maiwan dito na mag-isa si Lola Estrella. Siya ang nagpalaki sa akin. Oo naman, Jenny, anak. Isasama natin ang lola mo. Ito ang hindi inaasahan ni Jenny sa kanyang buhay. Ang dating isang mahirap lang ngayon nasa isang malaking kumpanya bilang sikat na tagaluto at anak ng isang negosyante. Nakapagdesisyon itong si Jenny na tumira na lamang sa kanyang ina kasama ng kanyang Lola Estrella. Isang malaking salo-salo ang inihanda ni Josephine. Inanyayahan nito ang ilang mga sikat na negosyante. Hindi naman inasahan ni Jenny na kasama sa nimitahan ang kanyang ina, ang negosyanteng sina Don Manolo at Nathan. Kinabahan siyang magpakita sa mga ito dahil sa mga sinabi nito sa kanya noon. Pero nilakasan niya ang kanyang loob dahil kahit mahirap man o mayaman man ay isang tao na dapat pa ring respetuhin. Ipinakilala ni Josephine ang kanyang anak sa lahat. Laking gulat naman ni Nathan kung sino ang magandang babae na nasa kanyang harapan ngayon at kamukha ito at pamilyar sa kanya. Si Jenny ang babaeng tagaluto at tagasilbi sa kanila noon sa mansyon. Kaya naman matapos ng party ay nilapitan siya ni Nathan para kausapin. Hi miss, hindi ako makapaniwala na heto ko na pala ngayon. Parang isang panaginip lamang lahat, hindi ba? Wow, pwede ba kitang mayaya sa mga sunod na araw? Nathan, I'm sorry pero hindi ako pumapatos sa mga taong walang respeto sa kapwa. Ano ka ba, Jenny? Kalimutan natin yun. Yung mga sinabi ko sa'yo, let's give a time for us para naman makilala natin ang isa't isa. Nathan, frankly speaking, kung gusto mo manligaw sa akin, nako, wala kang maasahan sa akin.
Ayaw ko sa mga taong mata pobre at minamaliit ang kakayahan ng mga mahihirap. Humahanap ka na lang ng taong katulad mo ng ugali. Huwag ako. Sige na, aalis na ako. Hindi na lamang napagsalita pa itong si Nathan, laking gulat niya sa naging ugali ni Jenny. Malaki tuloy ang kanyang pagsisisi kung bakit niya ngayon nagawa yun at pagsabihan ng masasakit na salita ang dalaga noon. Samantalang nakapagdesisyon naman itong si Jenny na ipagpatuloy nito ang naudlot na pangarap bilang isang flight attendant at katuwang naman ito sa pagbabalago ng negosyo ng kanyang ina. Minsan sa buhay natin, ang kahirapan ang nagbibigay lakas para ipagpatuloy natin ang laban sa buhay. Gaano man ito kahirap titiisin, makuha lamang ang tagumpay sa buhay. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Abangan pa po natin ang mga kwentong pag-ibig, inspirasyon sa ating buhay. Maraming salamat po at paalam.